Maraming mga turo ang itinuro mula nang magtapos ang disappointing 2023-24 NBA season ng Warriors tulad sa hindi inaasahan. Mula sa mga suliranin sa paghihirap sa shooting sa mga starters patungo sa availability ni Draymond Green hanggang sa mga mixed rotations at lineups at lahat ng pangyayari, may ilang mga bagay na pwedeng sisihin para sa stagnant na season ng Golden State. Gayunpaman, hindi gagamitin ni Steph Curry ang mga ito para sisisihin ang laro at nananatiling matigas ang paniniwala sa kakayahan ng team. Kaya ano ang maling nangyari sa Warriors ngayong season? Ano ang kulang? Ang malungkot na bahagi ay ang ma-miss ang 3 panalo para makalabas sa play-in at magkaroon ng playoff series, sabi ni Curry sa Inside the NBA ng TNT, matapos pangalanan bilang 2023-24 Clutch Player of the Year. Kahit isang laro tulad sa Sacramento sa play-in tournament na aming naranasan, parang okay, down tayo ng isa at pwedeng gumawa ng plano para makabalik sa series. Parang okay, down tayo ng isa at pwedeng gumawa ng plano para makabalik sa series. Maliwanag na sa simula ng taon, mayroon kaming maraming pagkakamali at ilang mga pagkawala. Ngunit ma-realize mo na hindi kami ganoon kalayo. Kahit subukang manatili sa antas na ito, sa ganitong level na kalagayan sa mahabang panahon, natitiyak na kailangan talaga ng pagbabago. Alam namin iyon. Kapag natalo ka, kailangan mong tingnan ang iyong sarili sa salamin at sabihin, ano ang magagawa namin para mag-improve? Alam natin iyon. Anong mga butas ang pwede nating punuan? At swerte naman, may oras tayo para gawin iyon. Kaya maraming usapan sa itaas, kasama si Coach Kerr, para subukan kung paano makabalik sa antas na inaasahan namin. Hindi ko nasagot kung anong eksaktong kailangan namin, ngunit malalaman namin iyon sa summer na ito. Sa kabila sa pagbaliktad sa second half ng season at nakuha ang 10 wins sa last 12 games, nagtapos ang Golden State sa 46-36 bilang number 10 seed sa kanlurang conference at nakuha ang 10 wins sa last 12 games. Ang mga maagang pagkatalo ay ang sumubok sa Warriors sa huli at nagdala ng malaking pagkakaiba sa kanilang posisyon sa standings. Ang pagkatalo sa number 9 seed na Kings ay nagpadala sa kanila sa pagtatapos habang hindi sila nakasali sa NBA playoffs para sa pangatlong pagkakataon sa huling 12 seasons. Ngunit hindi masyadong nag-overreact si Curry kumpara sa karamihan sa NBA world at naniniwala siya na ang kanyang squad ay ma-figure out ang mga bagay ngayong off-season upang makabalik sa pagiging championship contender na kung saan sila nakilala sa mahabang panahon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay nasa bingit ng pagkabaklas sa playoffs sa pangalawang sunod na season kontra Denver Nuggets. Ginagawang mas masama ang kalagayan na ito. Sila ay nagmula sa kung ano ang tinawag ng maraming tagasunod ng liga na most competitive sweep ever, na kung saan nangyari sa punto na naging mas malapit sila para matalo ang defending champion sa mga laro, ngunit nananatiling talo. Kumuha sina LeBron James, Anthony Davis at company ng isa pang double-digit lead noong Biyernes ng gabi bago kinuha ng Denver ang kumpletong kontrol sa ikalawang kalahati na nagmarka sa ikatlong sunod na laro ng serye na natalo ang Los Angeles sa 10-plus points deficit. Mula 2003, 90 teams ang nakapag-manage ng mga double-digit lead sa unang 3 laro sa isang playoff series, ayon sa Opta Stats. At ang Los Angeles ang tanging nahulog sa bawat isa sa kanila. Sa kabila sa kanilang nakasanayang magtayo ng malalaking abante laban sa Denver, malinaw na naipakita ang realidad para sa Purple and Gold na gumising mula sa Game 3. Harapin ang isang do-or-die game laban sa defending champion sa Crypto.com. Ibinunyag ni Rui Hachimura ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Lakers at Nuggets sa pagiging dominante, at ito ay ang karanasan sa pagsasama-sama sa laro. Malinaw na kailangan naming gawin ang mas mabuti. Siyempre, sinusubukan namin iyon. Nanood kami ng maraming video sa kanila, nag-a-adjust sa iba't ibang coverages at ang lahat ng iyon, sabi niya. Pero bilang isang team, ang opinyon ko ay wala kaming sapat na karanasan, bagamat pinag-usapan namin iyon. Sila ay isang koponan na,
Magkakasama na sila sa loob ng 5 taon. Ang starting lineup nila, naglaro na sila ng magkasama sa karamihan ng mga laro o kung anuman sa nakalipas na 2 taon. Maliwanag na mas may karanasan sila. Naging leading kami ng 20 points, umaakyat kami ng 10 points, sila ay umaakyat ng 20, umaakyat sila ng 10, ngunit pareho silang isa. Napaka-consistent nila sa area na ito. Nagbahagi ng similar sentiment si Nikola Jokic tungkol sa malinaw na advantage ng Denver sa pagsasama-sama at chemistry sa court sa post-game podium pagkatapos ng Game 3. Ang Nuggets ay naglalaro sa halos parehong estilo sa basketball sa offense mula nang maging matatag na player ng franchise si Jokic noong dulo ng 2010s. Siya at si Jamal Murray ang kanilang mga cornerstone on at off the court sa panahong iyon. Si Michael Porter Jr. ay naging pangatlong pagpipilian ng Denver sa 2020-21, ang parehong season na itinulak ng Denver ang lahat para kay Aaron Gordon sa deadline sa trade. Si Kentavious Caldwell-Pope ay dumating sa pamamagitan sa trade noong summer 2022. Hindi lamang dahil ang core ng Nuggets ay ang nagpapalakas sa bawat individual, dahil wala nang mas additive offensive player sa basketball kaysa kay Jokic, habang sina Gordon at Caldwell-Pope ay halos nagtrabaho para suportahan ang depensa sa tabi ni Jokic, Murray at Porter. Totoo, una ay ako at Gary Harris, pagkatapos ako at Jamal. Nagkaroon kami ng grupo kasama si Jameer Nelson na nandito at si Wilson Chandler. Una sa lahat, kailangan mong matuto kung paano maglaro. Sabi niya tungkol sa natatanging continuity ng Nuggets matapos ang Game 3, ayon kay Harrison Wind ng DNVR. Nakuha mo ang core, pagkatapos ay idinagdag namin si Michael Porter Jr., pagkatapos ay idinagdag namin si Aaron Gordon, pagkatapos ay idinagdag namin si Kentavious Caldwell-Pope. Dumagdag lamang ng mga player na alam kung paano sila maglaro at alam kung saan dapat pumunta. Pagkatapos kailangan mong magkaroon ng karanasan tulad sa 2-3 taon na magkasama para matuto kung paano maglaro sa isa't isa. Pagkatapos, makikilala mo ang iyong mga kasamahan. Medyo alam muna ang kanilang mga hakbang kung paano siya papasok, kung papunta sa kaliwa o kanan. Alam ko kung ano ang gagawin nila sa tiyak na lugar sa court. Ang mga factor na yon ay naging malinaw, mas malaki kaysa sa pwedeng maidulot sa pagsasama lamang sa mahabang panahon ng 2 individual players sa team tulad ni LeBron at Davis. Wala nang mas hihigit pa ang diferensya sa binanggit ni Hachimura at Jokic sa pangkalahatang pakikibaka ng Lakers laban sa Nuggets. At ang matinding kaibahan sa pagtutuloy at pagkakaisa ay dahilan kung bakit tunay na walang magawa ang Los Angeles para talunin ang Denver na nasa bingit na ng pagka-sweep para sa pangalawang sunod na taon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.